Nasaan naroon ang kaligayahan mo? Ang unang tanong na pumasok sa aking isip nang simulan ko ang aking pagtuklas. Masagot man, ito kaya'y mabuti o masama? Marami man akong kahalintulad ng kaligayahan. Pare-parehas ba kami ng dahilan? Dito ko napagtanto ang dahilan ko kung bakit ganito ang aking libangan. Dito ako masaya at dito rin ako nakakakilala ng mga bagong kaibigan. Hindi ko man makita ang tunay nilang muka. Ngunit sumagi din sa aking isipan ang maaaring mangyari kapag ako ay napasobra. Ang mundo ngayon ay umiikot na kasama ang paglago ng modernong teknolohiya. Ngunit ang masamang epekto nito ay nakasalalay pa rin sa ating paggamit. Samahan niyo po ako sa isang makabuluhang pagtalakay ng ilan sa maraming halimbawa ng libangang Pinoy. Nitong ika-1 ng Setyembre taong 2012, nagpasya akong dumalo sa isang napakalaking selebrasyong maituturing ng gaming community na isa sa mga pinakamalaki sa kanilang kasaysayan, ang Rampage ng League of Legends. Ang larong ito ay itinuturing bilang susunod na henerasyon raw ng Dota o Defense of the Ancient. Kapansin-pansin rin dito ang nakakatuwa nitong pagpapaikling tawag na LOL, na kalimitang tawag ay laugh out loud o pagtawa. Sa aking paglalakbay, hindi maiiwasang magtaka ng mga tao sa aking paligid, lalo na ng mga taong bumubuo ng kasalukuyang henerasyon. Pero ako rin nag-iisip kung paano sila noon naglilibang o naglalaro. Patintero, ang isa sa mga larong kabataan na sinasabing malapit na raw makalimutan. Pero ano ba talaga ang tunay na nakatalang impormasyon ukol sa mga larong ito? Ang sabi nila, marami nang naglalaro ng mga Pinoy na modernong laro. Ngunit sa survey, 4 sa kada 10 kabataan ang napatunayang naglalaro na ng modernong laro. Tinatayang 8 sa kada 10 kabataan ang naglalaro ng modernong laro sa National Capital Region. Ngunit tinatayang 4 sa kada 10 kabataan naman ang naglalaro ng modernong laro sa buong bansa, ayon sa NSCB o Philippine National Statistical Coordination Board ukol sa larong Pinoy. Nang ako'y makarating na sa aking patutunguhan, kapansin-pansin dito ang maraming taong nag-iintay. Karamihan ay kabataang animoy gigimik. Ngunit nang sila'y aking tanungin kung saan sila patungo, sila rin pala ay patungo sa Rampage. Nagmamadali ang mga kabataang aking nakapanayam, umaasang makuha ang nakatagong sorpresa sa mga early birds o ang mga pinakamaagang dumalo sa nasabing pagdiriwang. Ang League of Legends na nagsimula noong taong 2009 ay itinuturing na ngayon na maaaring makahigit pa sa natamong kasikatan ng Dota o Defense of the Ancient.
Nang ako'y makarating na sa Mega Trade Hall 3 sa ikalimang palapag ng SM Mega Mall, bumulagta sa amin ang dami ng taong dumalo sa pagdiriwang. Ako'y mapalad dahil ang aking kaibigan ay isa sa mga lalahok sa paaligsahang cosplay o costume playing. Dahil dito, hindi na kami pinapila pa sa napakahabang pila sa labas. Dumiretso kami sa cosplayers function room o ang kwarto ng mga lalahok sa paligsahan. Dito rin ako namangha sa malikhaing isip ng mga Pinoy. Ang cosplaying o costume play, kaano ba ito kalawak at ano ang nag-impluwensya nito sa atin? Ang cosplay ay impluwensya ng palawak na kakayahan ng teknolohiya, spesipiko ang media. Malawakan ang cosplay sa Japan, South Korea, Taiwan, USA at ang Pilipinas ay humahabol. Korea, Japan, USA at iba pang bansang kabilang ang Pilipinas. Itinuturing ang cosplaying bilang isa sa napakagandang halimbawa ng libangan. Ang aking kaibigan na si Eric Yao, nagsimulang gawin itong libangan noong taong 2010. Sinabi niya sa akin na ito'y mahirap, ngunit ito'y tiyak na nagbibigay ligaya sa tuwing ito'y kanyang ginagawa. Natanto ko sa aking sarili, iisa ang tiyak na gustong-gusto ng lahat ng taong naroon, ang computer gaming. Ano nga ba ang sanhi ng pag-usbong ng ganitong libangan? Unang-una, ang teknolohiya. Dahil ang teknolohiya, yun ang nagbigay sa atin sa larangan ng mga laro, katulad ng Dota, League of Legends, at iba pang computer games. Sa pag-usbong ng modernong teknolohiya, samot-saring benepisyo ang ating natatamo. Ngunit kailangang isaisip pa rin natin ang epekto ng labis ng paggamit nito. Sa bawat laro o libangan, kailangan ng handang pag-iisip at katawan. Minsay may kailangan munang gawin para maihanda ang katawan. Sa larong basketball at iba pang larong nakakapagod ay may tinatawag na warm-up bago isabak ang manlalaro sa loob ng court. Dahil kapag ang katawan mo'y hindi handa, maaaring humantong sa mas malalang sakit ng katawan. Walang labis, walang kulang. Iyan ang katagang nasa isip. Bawat tao ay may iba't ibang estilo ng paglilibang ng kanyang sarili. Huwag lamang mapapasobra dahil maaari itong magdulot ng masamang epekto. Hinay-hinay lang ang sabi ng iba. Ako po si Mateo Blasco para sa dokumentaryong Libangang Pinoy.